Ang bestiality o zoorasti ay ang kaugalian ng tao sa pakikipagtalik sa mga hayop. Bagamat hindi ito legal sa maraming bansa, marami pa ring tao ang naakit sa mga hayop kaysa sa kapwa-tao. Tulad ng isang lalaking bida sa ating kwento ngayon na si Kenneth Pinyan, na siya ay naging limelight sa Enumclaw horse sex case. Alinsunod dito, kilala rin siya bilang Mr. Hands. Si Kenneth Pinyan ay ipinanganak noong June 22, 1962 sa King County, Washington, USA. Sa edad na 43 sa panahon ng kanyang kamatayan, siya ay professional na engineer na nagtatrabaho sa Boeing Aircraft sa loob ng 8 taon. Ito ang kumpanyang Amerikano na gumagawa at nagbebenta ng mga eroplano. Ang kanyang ina ay si Margaret Brown Pinyan na ipinanganak noong May 10, 1926 sa Renton, King County, Washington, USA at namatay siya noong October 29, taong 2002. Ang kanyang ama ay si Dougald Albert Doug Pinyan na ipinanganak noong 1925 at nagsilbi bilang isang veteranong sundalo ng World War II. Namatay siya noong 2008 sa Santa County, New Mexico. At siya ay apo ni na Ivan Douglas Pinyan at Jessie Bell Pinyan. Nang namatay ang kanyang lola, ay nag-asawang muli ang kanyang lolo at siya ay si Ethel Hughes Pinyan. At ikinasal si Kenneth sa isang babaeng nagngangalang Andrea C. Robert noong 1981. Tulad ng karamihan, ang kanilang masayang pagsasama ay nauwi sa hiwalayan noong September 17, taong 2001. Higit pa rito ay nagkaroon sila ni Andrea ng isang anak sa panahon ng kanilang kasal. Nang lumipat si Kenneth sa Oak Harbor, Washington mula sa Seattle at nagtayo siya ng kanyang sariling bagong bahay na may napakalaking sakahan kabilang ang mga kabayo sa Key Peninsula Highway sa Gig Harbor. Magsisimula na sana siyang magbayad sa mortgage ng kanyang ari-arian. Ang mortgage ay isang uri ng pautang o loan. Dahil sa kamahalan ng lupa sa Amerika, ay umutang siya ng pera para sa pinapangarap na farm. Ngunit sa parehong oras ay naaksidente si Kenneth sa motorsiklo na nagpabago sa kanyang pagkatao. Siya ay nawalan ng kakayahang makaranas ng ilang partikular na sensasyon, tulad ng pagkawala ng kakayahang makaranas ng kagalakan o kasiyahan, pagiging manhid o hindi ganong interesado sa mga bagay-bagay na nagpapasaya sa kanya. At nagsimula siyang maghanap ng mga mas matinding sexual na gawain tulad ng pagpasok ng napakalaking dildo, fisting, at receptive anal sex sa mga kabayo. Noong unang bahagi ng taong 2000, nakakita siya ng isang grupo ng mga kalalakihan sa online na may palayaw na zoos na nagsimulang magpulong sa isang farm sa isang lugar ng King County, Washington. Inuna ng video ng grupo ang isa't isa habang nakikipagtalik sa mga kabayo at kung minsan naman ay nakikipagtalik sila sa isa't isa at pagkatapos ay kinukuhanan din ng video at naipost ang mga video online. Ayon kay Charles Mudede, isang co-writer ng 2007 documentary film na Zoo, sinanay ng mga lalaking ito ang mga kabayo na pasukan sila nito sa pamamagitan ng paghuhubad nila sa harap ng kabayo, paglalagay o ginagamitan nila ng horse breeding pheromone ang mga hayop at pagtuwad sa harap nito. Noong naman 2015, isinulat ni Modede na ang mga lalaki ay nagkaroon ng pagkahumaling sa malalaking ari ng lalaki na maaaring walang kinalaman sa mga kabayo. Naniniwala rin siya na si Pinyan ay hindi tunay na nagmamahal sa mga kabayo at hindi isang tunay na zoopile o zoophilia. Kahit na si Pinyan ay may ginawang istruktura ng imahe mula sa ari ng kanyang paboritong kabayo na si Stat at ito ay ginawa niyang palamuti sa kanyang tahanan. Ang insidente na pumatay kay Kenneth Pinyan ay naganap sa isang 16 na ektaryang farm na matatagpuan sa isang lugar sa King County, Washington at 5 milya ang layo patungo sa lungsod ng Enumclaw. Sinabi ni Sergeant John Urquhart ng Sheriff Office na kadalasan ng mga lalaki na nakikipagtalik sa mga kabayo na ang pangalan ay hindi isinisiwalat sa publiko sa pamamagitan ni James Michael Tate na isang chopper ng truck na nakatira sa isang trailer na katabi ng farm.
Noon namang July 2 ng taong 2005, si Kenneth at ang kanyang kaibigan na si James Michael Tate kasama ang isang ikatlong lalaki na madalas bumisita sa bukid upang makipagtalik sa mga kabayo. Ngunit sa partikular na gabing yon, ang tatlong lalaki ay sumilip sa kamalig ng Southeast 444th Street Farm. Alinman kinapinyan o hindi nakilalang lalaki ang kumukuha ng video na si Tate na tinutusok ng isang kabayong lalaki sa kanyang likuran na pinangalanan nilang Big Dick. Nang matapos, kinunan naman ni Tate si Kenneth ng video sa parehong kabayo. Nilapitan ni Kenneth ang hayop saka ibinaba ang kanyang pantalon. Tumayo siya sa harap ng kabayo at saka tumuwad. At hinikayat niya ang kabayo na tusukin siya. Ang kabayo ay tumago sa loob ni Kenneth. Sa panahon ng insidenteng ito, nagtamo si Pinyan ng mga internal lacerations na pinsala kabilang ang isang butas-butas na kolon o bituka. At sa parehong araw, July 2, 2005, isinakay ni James Tate sa kotse at dinala sa Enumclaw Community Hospital si Pinyan. Hiniling niya sa kawani ng hospital na tulungan ang kanyang kaibigan. At pagkatapos ay umalis at iniwan niya si Pinyan nang hindi nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Agad namang dinala ng mga kawani ng hospital si Pinyan sa isang silid ng pagsusuri. Ngunit sa kasamaang palad, si Pinyan ay patay na. Ayon sa opisina ng medical examiner, si Pinyan na 43 taong gulang ay namatay sa talamak na peritonitis dahil sa pagbubutas-butas ng kolon. At ang kanyang pagkamatay ay nakasaad bilang aksidente. At matapos mamatay si Pinyan, ginamit ng mga otoridad ang kanyang driver's license para maghanap ng kakilala at kamag-anak. Gumamit rin sila ng mga surveillance camera footage upang matunton ang kasama ni Pinyan nang isinugod siya sa ospital. Gamit ang mga contacts na tagpuan ng mga otoridad ang bukid kung saan nangyari ang insidente. Natunton ng mga pulis ang rural na Enumclaw Area Farm na kilala sa mga Zupal chat room bilang destinasyon ng mga taong gustong makipagtalik sa mga hayop. At nasamsam ang 100 tapes at DVD na umaabot sa daang-daang oras ng video ng mga lalaking nakikisali sa bestiality o pakikipagtalik sa mga hayop. At isa sa mga videotape ay itinampok kay Kenneth Pinyan na ilang sandali bago siya namatay noong July 2, 2005. Natukay din ng pulisya na ang kabayo ay hindi nasaktan. Ang videographer sa kaso na 54 na taong gulang na si James Michael Tate ay kinasuhan ng criminal trespassing dahil pagkatapos lamang mamatay ni Pinyan nang maghanap ang mga polis ng isang paraan upang parusahan ang kanyang mga kasamahan ay wala silang makitang paraan upang kasuhan si Tate sa kanyang pagkamatay dahil ito'y aksidente lamang. Sinabi ng taga-usig na walang mga kasong animal cruelty na isinampa dahil walang ebidensya ng pinsala sa mga kabayo at walang batas na ipinagbabawal laban sa pakikipagtalik sa kabayo. Kaya ang mga taga-usig ay maaari lamang kasuhan si Tate ng trespassing. At hindi alam ng mga may-ari ng farm na ang mga lalaki ay pumapasok sa kanilang property para gawin ang ganong bagay sa kabayo. Samantala, ang ikatlong lalaki naman ay hindi kinasuhan dahil hindi siya nakikita sa mga video na nakuha ng mga investigador. At noong November 29 taong 2005, si James Tate ay naghain ng isang Alford plea kung saan siya ay nanindigan na siya ay inosente. Ngunit ang ebidensya ay napakalakas at hindi gawa-gawa lamang ng pulisya. Kaya sa huli ay pinatawan siya ni Judge Christy David ng 1 taong pagkakakulong na sentensya, isang $300 na multa, isang araw na serbisyo sa komunidad at inutusan siya na hindi niya pwedeng bisitahin ang farm. Pagkatapos ng kamatayan ni Pinyan, isang video ang kumakalat sa internet na pinagbibidahan ni Kenneth Pinyan na nakikipagtalik sa isang kabayo na may kaugnayan sa anal sex. Ang video ay binansagang Mr. Hands o Two Guys, One Horse. Ang video na to ay layuning bigyang kasiyahan ang manonood na naging isa sa mga unang viral reaction video sa internet. At ito ay mapapanood pa rin hanggang ngayon sa mga X-rated sites.
Kasunod ng pagkamatay ni Pinyan, ang isang senador ng estado ng Washington na si Pam Roach ay gumawa ng panukalang batas na ipagbawal ang bestiality sa Washington State. Ang Senate Bill 6417 na ginawang Class C felony, ang pakikipagtalik sa hayop, ay ipinasa noong February 11, taong 2006. Nakasaad sa batas na ipinagbabawal ang pagbi-videotaping sa isang taong nagsasagawa ng sexual na gawain o pakikipagtalik sa isang hayop, buhay man o patay. At ito ay isang krimen na maaaring parusahan ng 5 taon sa bilangguan. Ilang oras pagkatapos mga kaganapan sa Washington, lumipat si James Michael Tate sa Maury County, Tennessee, sa isang farm na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Kenny Thomason, na may mga alagang mga kabayo, aso, baboy at kambing. Noong October 13, 2009, isang babaeng nauugnay sa kanila na si Christy D. Morris ay inaresto at sinampahan ng 3 counts ng animal cruelty. At pagkaraan ng 2 araw, isang hindi kilalang tao ang nag-email sa mga investigador ng larawan ng isang lalaking nakikipagtalik sa isang Shetland pony mula sa bukid ni Thomason. At ang bida sa larawan ay si Tate. Sina Tate at Thomason ay inaresto noong araw ding yon. Si Tate ay sinampahan ng 3 counts of animal cruelty habang si Thomason ay kinasuhan ng 2 counts. Ayon sa warrant of arrest ni Tate, ay nakikipagtalik siya sa stud horse sa loob ng ilang buwan at inamin ni na Tate at Thomason ang pakikipagtalik sa kabayo. Isang dokumentaryong pelikula ng buhay at kamatayan ni Kenneth Pinyan at ng mga buhay na pinamumunuan ng mga taong dumating sa bukid malapit sa lugar ng Enumclaw. Ito ay inilabas sa Sundance Film Festival noong 2007 na may pamagat na zoo. Isa din ito sa 16 na nagwagi sa 856 na kandidato para sa pagdiriwang. At matapos na manalo, ito ay na-broadcast sa maraming panrehiyong pagdiriwang sa USA. Kasunod ng Sundance, napili rin ito bilang isa sa nangungunang 5 pelikulang Amerikano na itinanghal sa prestigyosong sidebar ng Director's Fortnight sa 2007 Cannes Film Festival.